Magandang araw mga katambay. Ipapasilip ko lang po yung aming baka na nabili namin ng 30K. Ngayon po mayroon na po siyang anak mga katambay. Ito nga po pala yung anak niya. Hindi po pala mailap tong anak na to mga katambay. Hindi na po kami lugi dito sa 30K namin na pagbili sa baka namin mga katambay. Dahil mayroon na siyang anak. Pag bininta namin to, mababawi lang namin yung puhunan. Mayroon pa kaming baka. Yun yung kagandahan dito sa pagbili ng baka, kasi pag nanganak madodoble yung income mga katambay. Ayan po yung anak po ng aming baka. Kaya sa mga gustong mag-ipon dyan na ayaw maglagay sa bangko kasi maliit yung tubo, pwede po kayong bumili ng mga alaga katulad ng baka, kalabaw at kung ano pa man yung klase ng alagang hayop mga katambay. Pero sa amin po mga katambay ay napili namin yung baka. Ito po yung baka kasi pwede sa mainit na lugar yung baka mga katambay, dahil makunat po yung balat ng baka. Nabili po namin itong baka na ito mga katambay nung dumalaga pa po ito sa halagang 30K. So ngayon po mayroon na siyang anak. Ayan po, hindi na po kami lugi dito kasi may anak na eh. Ito na po yung ROI, return of investment. Pag pinagbili na namin to, yung 30K namin, mayroon pa kaming baka. Nabawi namin yung puhunan, mayroon pa kaming baka. Ito yung kagandahan dito mga katambay. Yung inahin nga mga katambay, baka lalagpas pa yan ng 30K. Kasi yung nabili namin yan ng 30K, dumalaga pa yan eh. Hindi ko po ito pinakasta mga katambay, no. Yung nangyari po, mayroon baka na yung gala sa dito sa sa aming tawag dito basak. May gala dito mga katambay. Tapos kinastahan yung dumalaga naming baka. So ayun po nangyari, nabuntis po yung yung aming baka. So ito nga po ngayon yung anak niya. Masaya po kami kasi hindi po namin pinakasta. Kaya nung nakita namin na parang buntis ata to, dahil malaki na po yung lumalaki yung tiyan niya sa nagdaang mga buwan. Sabi nga nung iba, hindi, yung sa mataba lang siguro yan. Yung sanabi ng ibang mga tao na nagpapastol din dito sa namin sa basak. Kaya nagulat nga po kami nung yung nakaraang buwan, ay nanganganak na pala yung baka. Sabi nga buntis nga talaga yun, kasi pinagsasabi ng iba hindi daw buntis eh, kasi hindi pinakastahan, yun sabi. Pero ngayon, ayan po yung resulta, mayroon na po siyang anak. Kaya ngayon yung 30K namin na puhunan sa baka, bawing-bawi na namin kasi mayroon na siyang anak. At malaki na rin yung nabili namin. Sobra na, lagpas na siguro to ng 30K. Madali lang ang pag-aalaga ng baka. Ipapasto lang siya sa umaga at sa hapon. Yung iba naman, kung gusto nyo, lang, isusuga lang. Kukunin lang sa hapon. Kasi matibay yung balat ng baka. Sanay sa initan. Hindi yan madaling mamatay. Pwede yang ibilad. Pero mas maganda kung hindi yan ibilad sa araw. Kung gusto nyo na hindi siya mabilad yung baka ninyo ng mga inalagaan, dito sa amin, yan, ibibilad lang namin. Pinahayaan lang namin. Basta madaming damo, okay lang yun. Ayan, nakikita naman ninyo, madami namang damo dyan sa paligid. Yan po yung namin, yung style ng pag-aalaga ng baka. Yung anak niya, lalaki yan. Gawin naming barako. Pero pag yan, laki niyan, ibibenta lang.
Yung aalagaan lang namin yung babae para madaling dumami. Hindi po natin namamalayan yung 30K natin. Doble na po yung kikitain pag nagbebenta. Lagpas na 30K, makakuha na natin yung ininvest natin. Tapos mayroon pa tayong baka. Yun yung kagandahan dito sa livestock. Tapos pag malaki na yung yung anak ng namin ng baka, tatalian na siya kasi mayroong mga tanim dito sa dito sa basak namin. Mayroong mga gulay. Baka kakainin ng anak pag hindi na talian. Kaya sa gustong mag-invest dyan, maganda sa livestock. Pwedeng baboy, kalabaw, mga manok, at kung ano pa dyan. Ito yung sa amin, baka. Yung 30K namin, in-invest namin sa sa baka. Ayan, may anak na yung nabili namin.